Bismillah, alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, Ajrumiyah, tuloy natin itong pagtalakay natin. So nandito na tayo sa Babul I'rab. Babul I'rab. So dito, sa simula ng Babul I'rab. Okay, sa Babul I'rab. Al-i'rabu huwa tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati alayha lafdan aw takdiran. Ang i'rab daw, ito yung pagbabago na nangyayari sa dulo ng mga salita. Depende sa iba't ibang mga awamil o factors na nakaka-apekto rito. Bawo yung mga naunang salita sa kanya, di ba may epekto sa kanya sa salita? Halimbawa sa mga isim, kapag merong harfu jar sa unahan, nagiging kasra o nagiging dammatain. At ang i'rab na ito ay maaaring magkaroon ng kahulugan lafdan o takdiran. Ito man ay direktang nasasabi, kumbaga connotated lang, o hindi connotated, kumbaga direkta pala talaga. O takdiran, ito na yung connotated, yung takdir. Lafdan direkta, o takdir hindi direkta. Kasi nga al-i'rab, halimbawa galing ito sa salita na a'raba. A'raba anishay. A'raba anishay. Ibig sabihin ng a'raba anishay, bima'na afsaha anhu. Afsaha anhu, kumbaga ipinaliwanag niya o nilinaw niya. Ipinaliwanag niya o nilinaw niya. So sinasabi, a'rabtu amma fi nafsi. So mapapansin niyo sa paliwanag sa mga salita dito. So bukod doon sa pagbibigay ng kahulugan, ibinibigay ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah yung sample na sentence, agad-agad. Kasi kapag nailagay sa sample na sentence ang anumang salita, naiintindihan ninyo ang konteksto nito. At mas naiintindihan ninyo ang kahulugan nito. Kaya nga ibang mga libro sa Arabic, wala namang pinapaliwanag na ganito. Isim o fi'il o ano. Halimbawa yung libro yung isa, yung ginamit natin nung nakaraan, ito. Ito, hindi naman pinapaliwanag dito yung mga isim, mga fi'il. Pero marami rito puro mga sentence o mga phrases. Kasi mula roon, malalaman mo yung kahulugan ng mga salita. Mula roon, malalaman mo yung kahulugan ng mga salita. So dito, halimbawa ng paggagamitan ng salitang a'raba, yung nga, a'rabtu amma fi nafsi. Di ba a'raba, ibig sabihin, nilinaw niya. Nilinaw niya. Pag sinabing a'rabtu, sino yung naglinaw? Yung nagsasalita. Ako, kumbaga. A'rabtu, nilinaw ko o pinahayag ko ang tungkol sa nasa aking sarili. So, kumbaga, a'rabtu amma fi nafsi. Kumbaga, pinahayag niya, nilinaw niya ang kanyang pananaw, ang kanyang nararamdaman. Ay afsahtu. Afsahtu, afsaha. Kumbaga, dito na rin nanggaling ng salitang fasih. Yung fasaha, fusha, ito na yung Arabic na malinaw at tamang Arabic, kumbaga yung formal na Arabic. Fal-i'rabu fil lugati, kaya nga ang i'rab, sa technical na kahulugan nito sa wikang Arabic, al-ifsahu anishay, ang paglilinaw tungkol sa isang bagay. Walakinnahu fil istilah, yung
yung kanina pala kahulugan nito na literal sa Arabic at kahulugan naman nito na technical, tagyiru awakhiril kalimi, pagbabago sa dulo ng mga salita. Pagbabago sa dulo ng mga salita. Halimbawa, dhahaba, o dhahabun, gold, di ba? Dhahaban at dhahabin, so maaring magkakaroon yun ng iba't ibang kahulugan. Labuddaan na hunaka tagyiran. Marapat lamang na magkaroon ng pagbabago sa dulo ng mga salita. Min dammin, pagkakaroon ng damma. Ila nasbin, pagkakaroon ng fatha. Ila khafdin, pagkakaroon ng khafd? Kasra. Ila sukunin, pagkakaroon ng sukun. Sa nasab dito, yan, tandaan nyo na yung salita na yan. Kapag maririnig nyo yan o mababasa, ang binabanggit dyan ay fatha. Fatha. At yung damma, ito na nga yung damma, di ba? Madalas maririnig nyo, kapag ang salita may damma, marfu. Kapag ang salita ay may fatha, mansub. Kapag ang salita ay mayroong kasra, majrur. Kapag ang salita ay mayroong sukun, sakina. Sakina, asin may sukun. Damma, marfu. Fatha, mansub. Kasra, majrur. Sukun, sakina. Sa iba't ibang term, yung ginagamit nga nila. Yung iba nga tawag khaf, di ba? Wa awakhirul kalimi, at yung awakhirul kalimi, awakhiru, jam'u akhiru. Yung awakhiru daw, ito ang plural ng akhir, yung dulo. Ito yung plural ng salitang dulo. Fal-i'rabu idhan, yata'allaku bi awakhiril kalimi, la bi awwaliha wa la bi awsatiha. Ang i'rab, may kinalaman lamang ito sa dulo ng salita. Hindi sa umpisa nito at hindi sa gitna nito. Hindi sa umpisa o sa gitna nito. Dulo ang tinitingnan para malalaman yung kanyang pagbabago, insyaallah. Kung siya ba yung subject, kung siya ba yung nagre-receive ng action, o siya ba yung ginagamit para matupad yung action, mga ganong kahulugan. Al-kalimatul an, harakatuha takunu fil awwali wal awsati wal akhar. Yung mga salita, lahat ng letter dito merong haraka, di ba? Sa umpisa nito, sa gitna nito, o sa dulo nito. Lahat may haraka. Lahat may haraka. Halimbawa ngayong dhahab, dhahabun, yung dal, nagsisimula siya sa dal, merong, sa dhahabun, yung gold. Ano yung unang haraka ng dal? Fatha. Yung gitnang haraka ng letter dito, fatha din. At yung akhir niya, dammatan, dhahabun. Dhahabun. Malladhi yakhtassu bihi al-i'rab. So ano ang concern, kumbaga, ng i'rab? Al-akhiru, ang dulo lang ng salita. Akhirul kalimati, dulo ng salita. Amma awwaluha wa awsatuha, hada li ahli sarfi, la li ahlin nahwi. So dulo lang yung tinitingnan sa i'rab. Dulo lang. Kasi kung yung umpisa nito, yun ay sa sarf at hindi sa nahu. So dito rin natin madidistinguish yung sarf at nahu. Yung sarf, ang direktang translation nito, conjugation. Kasi yung conjugation, maaring mangyayari din sa unahan. Diba? Kataba, yaktubu, oktub. Bago ang umpisa, sarf. At generally, ang sarf may kinalaman sa af'al, sa mga verb. Pero ang i'rab may kinalaman sa isim. May kinalaman sa isim. Madadaanan pa natin yan. Yung sarf generally may kinalaman sa fi'il, sa verb. Ang i'rab naman may kinalaman sa isim. Famathalan,
Nasrun, fathun nun, na'rifuhu minas sarf. So dito sa salitang nasr, siya lang. Yung nasr, tatlong letra. Nun, sod, at ra. Tatlong letra, di ba? Nun, sod, at ra. Yung nasr na ito yung nandun sa idha jaa nasrullahi wal fath, di ba? So, ito raw ay merong fathun nun, yung kanyang nun ay merong fatha, na. Na'rifuhu minas sarf. So sa sarf daw nito, kasi nga umpisa, di ba? Sarf ang may kinalaman dito. Hindi Arab. Yung gitna niyang salita, yung sod, o gitna niyang letter, yung sod, merong sukun. Na'rifuhu minas sarf. So ganun din, sarf yung una at pangalawang letra. Pero tahrikur ra hada minan nahu. Pero ang ra na ito, ang kanyang haraka, ang pagkakatukoy kung ito ba ay magiging fatha, kasra o damma, yung ra, yung dulo na letter, ito ay may kinalaman sa nahu. Ito na yung i'rab. Wa huwa alladhi yataghayyar. At ito ang nagbabago, yung dulo. At ito ang nagbabago, yung dulo. Kasi ang nasrun, maaring nasran, maaring nasrin. Maaring ang dulo niya ay magiging fathatan, nasran. O maaring kasratan, nasrin. Pero dito sa sample natin, nasrun. Amma awwalul kalimati wa wastuhul kalimah, wa wastul kalimah fahuwa ala ma huwa alayhi la yataghayyar. So dito sa salita na ito, kumbaga, yung nasar lang mismo, yung nasrun, yung isim na nasrun, hindi magbabago ang unang letter at pangalawang letter, yung nasa gitna. Pero maaring magbago, walihada takulu, pero maaring masasabi mo, nasran, wa nasrun, wa nasrin. Ang umpisa niya, pwede magiging fatha, therefore siya ay mansub. Ang dulo niya ay magiging damma, therefore siya ay marfu. At ang dulo niya magiging kasra, therefore siya ay magiging majrur. Ngayon dito mapapansin ninyo, yung nasran, meron siyang alif. Meron siyang alif. Kasing silbi ng alif na yan, kumbaga, bahay lang yan, bahay na pinagpapatungan kung saan naroroon ang fathatan. Kasi pag pinutol mo yan, may silbi ito na practical eh. May silbi ito na practical. So itong mansub na ito na salita, nasran, siya yung receiver ng verb. Receiver. So para ma-distinguish siya mula dun sa iba pang mga fiil o iba pang mga isim, siya lang. Para ma-distinguish siya sa iba pang mga isim, merong siyang Di ba sa Arabic kapag pinuputol ang salita, nasa dulo siya ng sentence, nawawala yung haraka, di ba? Ngayon, para madidistinguish natin yung maf'ul o yung receiver ng verb, meron siyang alif na binabasa pa rin. Meron siyang alif na binabasa pa rin. So, nasra pa rin siya. Hindi siya nasar lang. Kasi kapag nasar lang, mapagkakamalian siya, malilito ang tao. Siya ba ay marfu lang o siya ba ay majrur? Pero dahil sa nasra, ang pagkarinig mo, siya pala ay mansub. Siya pala ay mansub, ang dulo pala niya ay fathatan, therefore ang dulo niya pag binasa, nasra.
Nasra. Yan yung silbi niya. Actually, bukod doon, halimbawa, kapag ang salita nauunahan ng anna o ng an, nagiging fatha din ang dulo niya. Bawa sa adhan, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yung Muhammadan dito, ang kanyang Muhammadan, ang spelling niya, merong alif at merong fathatan. Muhammadan. Halimbawa din, Raditu billahi Rabban wa bil Islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasulan. Kung puputol-putulin mo yun, Raditu billahi Rabba wa bil Islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama rasula. Kapag nawala yung haraka, nandun pa rin yung kanyang alif. Para lang ma-distinguish siya. فَالَّذِي يَتَغَيَّرُ عِنْدَ النَّجَاةِ هُوَ أَوَاخِرُ الْكَلِمَاتِ. So, nagbabago lamang dito, hindi pala najat, nuhat. فَالَّذِي يَتَغَيَّرُ عِنْدَ النُّهَاتِ هُوَ أَوَاخِرُ الْكَلِمَاتِ. Ang nagbabago lamang para sa mga nuhat yung mga eksperto sa grammar, ang dulo lang ng salita, yung tinitingnan nila. Ito yung i'rab. Kasi yung una at pangalawang letter, concern yun ng sarf. Concern yun ng sarf. Lalong-lalo na ko sa mga af'al. Kasi kung nasara ito, halimbawa, hindi siya nasrun. Nasara. Yung nasara, pwede magiging yansuru. Unsur. Magbabago rin yung umpisa. Pero dito, sa i'rab, na may kinalaman sa isim, ang nasrun na ito, pwedeng magiging nasran, pwedeng magiging nasrun, pwedeng magiging nasrin. Mahalaga ito. Kasi minsan, or actually ang Arabic talaga, traditionally sinusulat ng walang haraka. Wala talaga. Kaya kung makakita kayo ng lumang kopya ng Quran, yung mga 18th century na Quran pababa, walang mga haraka yun. Ang naglagay na lang talaga actually ng haraka sa mushaf, ang Ottoman Empire. Kasi marami ng mga hindi Arabo ang nag-Muslim, kaya naglagay sila ng haraka na rin sa kanilang mga mushaf. At ang Saudi Arabia ngayon, yung King Fahd Complex, naging tradisyon na rin ang maglagay ng haraka. At sino nga nagpasimuno nito? Si Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Alhamdulillah. So kahit tarantado yun, meron siyang kabutihan din pala na naidulot. Kasi nga, halimbawa magbabago yung yung mali yung pagkabasa mo ng i'rab, mali ang pagka-i'rab mo sa mga salita. Maaring magbabago ang kahulugan. Yun ang lagi nating sample, di ba? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u. Binaligtad mo. Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama'a. Waliyadu billah. Innama yakhshallaha, tunay na ang may takot kay Allah ay sila lamang na mga ulama'u. Ang mga ulama, sila lang ang tunay na may takot kay Allah. Pero pag binaligtad mo, si Allah may takot sa ulama. Di nagkaloko-loko na yung meaning, waliyadu billah. So ito yung halaga ng sarf. Maaring mapaumanhinan yung ilang mga minor na na ay di sarf pala ng i'rab. Itong kahalagahan ng i'rab. Yung ibang maling pronunciation ng ng mga salita sa mga harakan nito, walang problema. Pero kapag nagbago ang dulo, maaring magkakaproblema. Kung sa gitna, walang problema Yung gitna, walang problema. Pero yung dulo, doon may malaking pagbabago. Amat tagiru fi awailil kalimat wa usatiha famakanuhu ilmus sarf. Sa yung una, pagbabago sa una at pangalawang letter o gitna, ito'y sa sarf. Pero yung dulo, ito yung concern ng i'rab, yung pagbabago sa dulo. Kasi nga, yun ang merong pinakamalaking impluensya sa magiging kahulugan ng salita.
So sinasabi rin, liikhtilafil awamil ad-dakhilati alayha. So pinag-aaralan din sa Arab ang epekto ng mga bahagi ng salita na napapaloob dito o bahagi ng sentence na napapaloob dito. Al-jarru wal majruru mutaallikun bit-tagyir. Yung jar at yung majrur, yung nagdudulot na magiging kasra o kasratay ng dulo ng salita. So ito ay may kinalaman sa pagbabago, nagdudulot ng pagbabago. Yani tatagayyaru bi ikhtilafil awamil. Maaring magbagong salita sa iba't ibang mga parte ng salita na katabi nito o may kaugnayan dito. Lianna tagyira awakhiril kalimi kad la yakunu li ikhtilafil awamili. Pero siyempre maaari din namang walang pagbabago sa salita. O kaya maaring ang pagbabago ng salita ay hindi dulot ng mga katabi niyang salita. Pero dahil lang sa takdiran, ito na nga yung, dahil siya yung subject, kaya siya yung nagiging marfu, kaya siya nagiging un. Pero dahil siya yung receiver, nagiging an siya, kumbaga. Kad yakunu li ikhtilafi lugatil Arab, o maaari din naman mangyayari na iba-iba lang talaga ang pronunciation ng mga Arabo. Mathalan, haythu, yung salitang haythu ba'dal Arabu yakulu, hithu. So yung haythu, binabasa ng iba hithu. Wa ba'dul Arabi yakulu, haythi o hithi. So pwede rin mangyari yun. Wa ba'dul Arabi yakulu haytha. So yung haythu, ibig sabihin ng haythu, kumbaga, yung resulta ng isang bagay o kung saan siya nanggagaling, depende sa konteksto. So minsan ang basa ng mga Arabo, haythu, haythi, haytha. Iba-iba. Wabadal Arab yakul haythu o hawthu. Ang ibang Arabo ang basa nila hawthu. Fal-ikhtilafu huna li-ikhtilafil lugat, fal-ibratu bi-ikhtilafi awakhiril kalimi min awakhiri ikhtilafil awamini. So tinitingnan lang yung dulo. So itong mga haythu na ito, pare-pareho lang sila ng kahulugan. Kasi hindi naman sila nagbago talaga sa Arab. Kasi alam naman natin, iba-ibang Arabo, maaring iba-iba nilang pinopronounce ang bagay na ito. Sino nga, ito na nga yung sample ng mga awamil o mga parte ng salita. Wal awamilu tatagayyiru bisababi tagyiriha awakhirul kalim. Na ang mga dulo ng salita ay maaaring magbabago sa pamagitan nga ng mga awamil. Halimbawa, sinabi, Ja'a Zaidun. Ano ibig sabihin, Ja'a Zaidun? Anong Ja'a? Dumating si Zaid. Akiruhad dalu madmuma. Yung dulo nitong dal ay merong damma. Merong damma. Di ba? Zaidun. Pero maaari siyang mangyayari magiging Zaidan. Halimbawa dito sa sentence, Ra'aytu Zaidan, ano ibig sabihin? Ano? Nakita ko si Zaid. Ra'aytu Zaidan, nakita ko si Zaid. So nagbago. Kanina Zaidun, kasi siya yung subject lang. Wala namang awamil na magdudulot na magbabago siya. Pero dito nagkaroon ng awamil. Kumbaga, sangkap na magbabago siya. Ano nagbago? Siya yung nakita. Siya yung maf'ul. Hindi mo pwedeng sasabihin, Ra'aytu Zaidun. Hindi pwede. Kasi siya yung nakita kaya naging Zaidan. Pero kung halimbawa, si Zaid yung nakakita, yung ra'aytu nakita ko. Pero yung nakita niya, ano sa Arabic yun? Ra'a. Si Zaid ang nakakita, ano? Paano? Ra'a Zaidun. Tama, Ra'a Zaidun lang. Kasi wala namang awamil na magiging dahilan na magbabago siya. Ra'aytu Zaidan, kasi siya yung nakita.
Siya yung tumanggap ng verb. Siya yung tumanggap ng verb. Halimbawa, siya yung nakita, siya yung binigyan, siya yung sinuntok, o siya yung kumbaga, kinausap. Yan. Nagiging an ang kanyang dulo. Nagiging an ang kanyang dulo. Al-ana sarat maftuha. So yung Zaidun, naging fatha yung dulo niya. Zaidan. Limada? Bakit? Lian al-amil al-awwala gayr al-amil al-thani. Dahil daw yung unang bahagi ng salita at doon sa pangalawa, magkaiba na sila. Ibig sabihin, iba yung kumikilos. Ra'aytu, yung nagsasalita. Ako, nakita ko si Zaid, na ibang tao na naman doon sa nagsasalita. So dalawa sila, magkaiba yung gumagawa. Pero dito sa Ja'a Zaidun, isa lang ang gumagawa. Si Zaid ang dumating. Pero dito, nakita ko si Zaid. Dalawa kami na nasa sentence, kumbaga. Ako na nakakita at si Zaid na nakita ko. Pero yung Ja'a Zaidun, siya pareho ito eh. Tinutukoy na Ja'a, siya. So Ja'a Zaidun lang. Ngayon dito, pangatlong sample, marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin. Marartu, marara, ano? Dumaan ako, marara, dumaan siya. Marartu, dumaan ako kay Zaid. Dumaan ako kay Zaid. So yan, importante yung ano, di ba? Yung vocabulary. O hindi nyo alam yan, marara, o hindi nyo kinabisado, hindi nyo malalaman yung ibig sabihin. Pero alam niyo na yung marara. Marartu bi Zaidin. At alam natin na hindi makukumpleto ang sentence na ito nang walang harfu jar. Kailangan may harfu jar. Kasi hindi mo pwedeng sasabihin, halimbawa walang harfu jar, di ba, walang bi. Sasabihin mo, marartu Zaidin o marartu Zaidun. Wala. Walang kahulugan. Kailangan merong bi, harfu jar. So dito, kafadnaha, liiktilafil awamil. So dito siya ay naging majrur o nagkaroon ng khaf dahil magkaiba yung gumagawa. Marartu, ako ang gumagawa, ako ang dumaan. Bizaidin, siya yung dinaanan ko. Magkaiba. At syempre meron ding harfu jar. Idan al-awakhiru takhtalifu biiktilafil awamil ad-dakhilati alal kalima. Kaya nga ang mga dulo ng salita, maaring magbabago depende sa mga gumagawa o kumikilos o yung sangkap ng salita na naroon sa sentence. Indakala alayha amilu raf'in rafa'naha. Kapag merong dahilan na ito ay magiging marfu, ibig sabihin siya yung tumatanggap ng, yung amil raf, yung siya yung tumatanggap ng verb, magiging marfu. Ra'aytu Zaidan. Ay hindi pala, Ja'a Zaidun. Kapag may palatandaan ng raf, kumbaga, yung siya mismo yung subject, Ja'a Zaidun. Aw amilu nasbin, nasabaha. Pero kung siya yung, merong siya yung tumatanggap ng action, Ra'aytu Zaidan. Aw amilu khafdin, kafadnaha. At kung siya naman ay magiging kaf dahil sa harfu jar o harfu khafd, sa magiging marartu bi Zaidin. So yan yung alhamdulillah, panimula natin sa ta'bir. O sa i'rab pala. Panimula natin sa i'rab. Alhamdulillah. So mula rito, marami ka na maintindihan sa Quran. Insyaallah. So tutuloy natin ito insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.